Tol Edwin, ikaw pa rin yung pangalawa, ha? Oh, may script akong pinadala. Hindi, yung pag nagpakilala. Ang oras, ganap ng 14 na minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer Pusong Minero. Tayo po live na napapakinggan sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube channel at sa pamamagitan ng 103.9 DWRB News FM. Ako po si Felix Tambongko. Ako naman po si Edwin Moreno at makakasama nyo sa loob ng oras at inaanyayaan po kayo na sumaybayan kami. Panurin at huwag pagsawaan. At magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama natin si kasama. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, magandang umaga, Metro Manila. Alam mo, Ka Felix, paring Edwin, no? Talaga namang marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, siyempre, makakasama ako nung dalawa. Walang iba ako si Ka Jimmy Mahusay, ha? O, tama. Bago ang aking gumising ng dalawa. Pero tayo pumalaot kasama Jimmy at paring Edwin. Bati muna tayo kasi nakikinig din sa atin ngayon yung mga tiga Eastern Rizal Miners Association at ganoon din yung mga tiga Montalban Aggregate Producers Association. Mineral Aggregates pala. O yung MAPA. Sa pangunguna ni Carol Angeles at magandang umaga rin siyempre. Doon sa mga tiga Philippine Mine Safety and Environment Association. Sa mga tiga DNR, ganoon din sa mga tiga Mines and Geosciences Bureau. Magandang umaga po. Ngayon, at ngayong umaga ito kasama Jimmy, paring Edwin, tatalakay tayo ng mga ilang usapin. At mamaya meron ding topic tayo kasi magtatagulan na katulad ng binanggit natin noong nakaraang Sabado. Pag-usapan natin dahil kapag katagulan, alam mo naman, usong-uso yung sisihan. Oo, pero mamaya, at para kahit pa paano yung malinawan yung ating mga kababayan. Pero yung programa natin ngayong umaga ito, tatampukan din ng mga balita at syempre ilang mga update doon sa mga area na amin pong mga kino-cover. O, sinong una? Okay, at bago tayo bumalaot, siyempre, unahin muna natin itong mga balita mula sa mga nakalap ng ating mga kasama, no? Itong palamig daw, itong palamig boys. Aba, tinamaan na magaling. Mga palamig boys na mga commanders, bawal kay PNP Chief Torre. Abay, sige nga, kasama nga Edwin, i-detalye mo. Babala ni PP Chief General Nicolas Torre III. Bawal sa lahat ng police, partikular sa mga commander na magpalamig lang sa kanilang opisina. Sa halip na manoy makita sa komunidad na nagpapatrolya o nagro-ronda sa lansangan. Anya dapat maramdaman ng publiko ang mabilis na aksyon ng mga pulis sa mga tawag sa 911 at line. Kasunod ito ng malawakang implementasyon ng 5 minutes response sa buong bansa. Ayon kay Torre, kung wala niya sa kalye ang isang pulis at hindi umaksyon sa loob ng 5 minuto, malinaw na hindi umano ginagawa ng pulis ang kanyang trabaho. Isa sa tinalakay sa command conference ang makalagahan ng komunikasyon o handheld radio para agad na makaresponde sa emergency o emergency tawag sa 911 hotline. Kasabay nito inatasan ang lahat ng police commanders na agad i-report sa logistical at technical concern ang mga depektibong komunikasyon para maresolba at makabalik sa operasyon. Matatandang sinibak sa pwesto ang 8 chief of police sa Metro Manila nang hindi nito matugunan ang direktibang 5 minutes response. Ako si Edwin Moreno, The Observer. Maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Abay, bawal lang ngayon yung ganon, yung nagtatago ka sa ilalim ng puno ng kamatis. Bawal na. Bawal na. Kaya kayo yung mga commander, ha? Ayan, nasampulan na yung ilang chief of police sa Metro Manila at nagkaroon na nga ng matinding balasahan Ka Felix at Ka Edwin, di ba? Oo. Pero tama-tama kasi may balita rin tayo kasama Jimmy sa mga Edwin.
at update sa lalawigan ng Bulacan. O yung gobernador ng Bulacan, abay, siniguro raw yung kaligtasan ng publiko. At naglaan na rin ng budget. Aba, ito ang importante sa lahat. Para sa pagsasayos ng gate sa Bustos Dam. Alam mo kasama, Jimmy, kasi medyo binahan nung nakaraan niya. Ito, nasira na naman yung gate nung ano tawag yung floodgate ng Bustos Dam, Oo, alam mo, mayroong nagkaroon dyan kaya galit na galit si gobernador Pero tama-tama, at narito ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mahusay. Inanunsyo ni Gobernador Daniel R. Fernando ng lalawigan ng Bulacan na maglalaan ng budget ang National Irrigation Administration o NIA para sa kinakailangang pagsasayos ng nasirang rubber gauge ng Bustos Dam. Ipinahayag ang anunsyo sa ginanap na second quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ginanap sa Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center kamakailan. Binigyan din ni Fernando ang kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa kaligtasan at kapakanan ng mga Bulakenyo. Pinatutunayan nito ang paghahangad ng lokal na pamahalaan na tuntunin ang pinagmulan ng pinsala at siguruhin ang pananagutan ng mga may kapabayaan. Pinasalamatan rin ni Fernando ang mga kapulisan sa kanilang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa katatapos lamang na midterm election na 2025. Anya malaki ang naging papel ng kapulisan upang matiyak ang mga umiiral na batas na naipatutupad, gayon din ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga checkpoint upang masiguro na walang lumabag sa mga election rules and regulation. Bukod dito, muling ibinanggit ng People's Governor ang paglalabas ng executive order para sa guidelines for Oplan Linis Ilog at pagbubuo ng Linis Ilog Task Force. Inikayat ng gobernador ang mga Bulakenyo na aktibong makiisa sa paglilinis ng mga ilog sa kanilang lugar at yakapin ang kahalagahan ng pangalaga sa kalikasan. Layo ng inisyatiba na maipakita ang kahalagahan ng pakikiisa ng komunidad sa pag-iingat sa kalikasan at pagpigil sa mga panganib na pagbaha. Pinasalamatan din niya ang Local Peace and Order Council sa pamamagitan ng kanilang mga lokal na punong ehekutibo na panatilihin ang functional ng mga konseho. Nagsisilbihan niyang entablado ang mga pagpupulong para tukuyin ang mga kritikal na isyu na nakakaapekto sa Bulacan mula sa paghahanda sa kalamidad hanggang sa lokal na pamamahala. Ako, si Jimmy Mahusay para sa The Observer News. Maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay. Abay, maigi naman at anong tawag doon? Medyo matiwasay na yung ating mga kababayan. Oh, Melvin, papindot na yung kasunod at iniwanan mo yung kasunod hindi kita. Anyway, at tama-tama naman sapagkat ang tawag doon, panahon na rin tagulan. Oo, at saka abot na abot. Ang sinasabi nga ka, Felix, at kasamang Edwin ni Gob, nagkaroon na ng pagbabudget itong NIA, itong National Irrigation Administration, dahil kasi nga, kung hindi budgetan talaga ng NIA yon, sila yung kakalampagin nitong gobyerno ng Bulacan. Kaya NIA, sabi ni ayon kay Gob, mukhang nagkaroon ng sarswilahan dyan, ha? Kailangan ayusin ni NIA. Oo. Pero teka, may balita pa tayo para kay Edwin. Oo nga, kasama Felix. Ito, mas maganda to kasama Felix sa kasama Jimmy. Isa ito sa nakakatulong sa ating mga kababayan. PhilHealth coverage sa dialysis patient, ginawa ng 2.1 million. Yan ang balitang hatid na ating kasamang Felix Tamongo. Saan Felix, pasok mo nga ito. Inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. na nilakahanan ng gobyerno ang PhilHealth coverage para sa dialysis patients at kidney transplant patients. Ayon sa Pangulo, nung bumisita ito sa National Kidney and Transplant Institute, na ngayon, ang sinasagot ng PhilHealth para sa dialysis ay 156 session mula sa dating 144 session at dati may binabayaran pa ang pasyente dahil may kulang pa.
Ngayon umano ay hindi na dahil tinaasan mula sa dating 4,000 piso ngayon ay ginawang 6,350 na may kabuuang 990,000. Coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased. Sa kidney transplant naman noong 2024 ay 600,000. Ngayon ay ginawa ng hanggang 2.1 million. Magpapatupad na rin sa kauna-unahang pagkakataon ang benefit package para sa kidney transplant kasama ang medication at mga gamot. Isinama na rin ng mga kidney donor upang tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. Before, nung nakaraan, ang sinasagot ng PhilHealth ay 144 sessions ng dialysis. Ngayon, ang sinasagot na ng PhilHealth is 156 sessions. At dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-payout ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinaasan natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000 pa. Ngayon palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage. At sa unang pagkakataon, ang mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. Paglilinaw ng Pangulo, minarapat nilang taasan ng PhilHealth coverage ng mga kidney patient dahil ito ang pinakamaraming insidente ng sakit sa bansa. Ang pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. Felix Tambongco, The Observer News. Maraming salamat sa iyo, kasama Felix. Isang napakagandang balita yan para sa ating mga kababayan na kailangan ng suporta ng gobyerno. Di ba kasama Jimmy? At talagang kahit na yung lahat ng mga nangangailangan na sa ospital, tama nga yan kasi mamaya may balita din ako kaugnay dyan, talagang 156 na mga ang makikinabang. Ibig sabihin, ginawa ng 156 at 6,000 ang pwede pakinabangan. Valenzuela yun, ano? Oo, sa Valenzuela yan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita habang 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Abay, nagbabalik muli itong ating kasamang Edwin. Si Police Brigadier General Fajardo. Abay, di ba dati itong Spokesperson. at saka matunog dati. Dahil, Alam mo nang unang makilala ni paring Edwin yan, sa Benguet. sa Benguet. Benguet Provincial Police Office. Ayun. Nakilala namin yan doon. Kaya lang pagdating ng krami, iritado kay paring Kalawit yan. Kasi binabanatan daw yung yung mga anong tawag doon? Mga sideline. Ako naman, na-meet ko siya ng personal nung nagkaroon ng press conference doon sa last December, no? Dahil yung sa Paputok, doon sa Bulacan, na-meet ko siya ron. Hindi naman masyadong suplat. Ay, kailan lang yon? Pero isipin mo, paring Kalawit, nung pisang nakilala niyan, nasa Benguet pa. Alam mo ba? Alam mo ba? Kapelex, particular, ikaw, alam mo ba? Matunog dati ito, naakala natin magiging CIDD chief. Yung pala naman hindi. Ay siya'y tinalagang bagong hepe ng Directorate for Controllership. Abay, ano ba ang mayroon dyan sa department na yan?
Kasama nga Edwin, i-detalye mo nga yung balitang yan. Tinalaga bilang hepe ng Directorate for Controllership si dating Region 3 Director Brigadier General Jed Pahando sa nagpapatuloy na balasahan sa hanay ng pulisya, habang si Major General Nel Alisangan ay itinalaga bilang Area Police Command Eastern Mindanao. Itinalaga namang Region 3 Director si Brigadier General Rogelio Piñones. Officer in Charge Director naman ng Region 2 si Brigadier General Jerry Bellas Protasio. Si Police Brigadier General Josepino Di Coligan ay itinalaga bilang Officer in Charge ng Region 6, habang si Brigadier General Dindo Reyes ay itinalaga bilang Officer in Charge ng Region 1. Habang itinalaga naman Direktor ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas mula sa Bangsamoro, Tormos Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ang panibagong balasahan ay bahagi umano ng reorganisasyon ng kapulisan sa kanyang liderato. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Maraming salamat kasama ang Edwin Moreno. Abay, Controller. Malupit yung balasahan, ka Felix. Oo, controllership ng PNP. Pero ang akala ko, yung pinaltan sa Quezon, provincial director pala yun. Provincial Director yun. Yun namang best friend mo pala doon, regional director. Hindi, yung binabanggit ko na best friend ko, si Piñones. Piñones. Dating Oh. district director yan ng Northern Police District. Tapos naging directorate ngayon, naitalaga pala na bilang regional director ng Police Region 6. Ano? PRO 6 na. Pero RD, promotion pala. Promotion talaga ngayon. Ang nakakatawa ka, Felix, sa Paano Northern, yan kasama Jimmy? yung si Paano yan kasama Jimmy? Piñones. Mamano na ako sa'yo. Magmano ka na sa kanila. Ang malupit ngayon, medyo, alam mo, nung nagkaroon ng turnover ceremony dito sa Northern Police District, itong si Police Brigadier General Ligan, mukhang, ewan ko lang kung tingin kasi ng mga reporter na kasama ko doon sa Northern na nag-cover, ay mukhang parang masama ang loob. Masama loob? Kasi nagulat siya. Pati siya kasama doon sa balasahan. Actually, yung pumalit sa kanya, hindi ko masyadong kakilala. Pero ayon doon sa mga kasama ko nang parating sa akin ng mukhang handang-handa raw kasi kasama ang pamilya. Anong pinarating? Hindi, yung Impormasyon. Impormasyon. Akala ko. Binibiti mo. Yung mga parating na ganyan medyo allergy ako yun kasi mahirap mapagbintangan. Pag sinabi mo parating, itanong natin kay kasamang Edwin. Alam mo naman dati, yun yung issue na yan, yung mga parating ano tawag doon? Payola. Andyan na naman tayo. Laktawa natin yan. Pero teka muna, may kaugnayan pala ito dun sa isang report na ginawa ko, At may kaugnayan dun sa PhilHealth ito, Pinakabago ito, Valenzuela City, may pinasinayaan ng bagong renovated emergency hospital at multi-level parking na 2 palapag. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mahusay. Opisyal nang binuksan ng pamahalaan lungsod ng Valenzuela sa pangunguna ni Mayor Wes Gatchalian na dinaluhan ni Department of Health o DOH Regional Director Dr. Lester Tan ang bagong renovated na Valenzuela City Emergency Hospital na may kasamang multi-level parking building sa Barangay Dalandanan, Kamakalawa. Alinsunod sa mga planong muling i-develop ang emergency hospital na nakatayo ng mahigit ng 1 dekada na pinaglaanan ng lungsod ng kabuang halaga na 70,995,764 na gagamitin sa pagpapabuti ng mga pasilidad at kagamitan ng 3 palapag na mayroon ding 50 bed capacity. Ang mga pagsasaayos ay sumasaklaw sa kabuang sukat na 3,320 metro kwadrado na floor area na kinabibilangan ng lobby, mga medical wards, laboratorio, parmasya, X-ray room, isolated ward, mga silid ng doktor at opisina ng administrator. Ang bago renovated na BCAH ay mayroon na ngayong operational hemodialysis center katuwang ang AC Health
Ang pasilidad ay nilagyan ng 12 hemodialysis machine at upuan. Bukod pa rito, sasakupin ng PhilHealth ang hanggang 156 na sesyon sa maximum kada taon na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 6,000 bawat isa upang matulungan ang mga pasyente sa pagpasan ng malaking pasanin sa pananalapi. Habang ang mga sobrang gastos ay asikasuhin ng medical assistant to indigent and financially incapacitated patient program. Maabot naman sa kabuuhang 61,031,000 ang halaga ng multi-level parking na may kabuuhang floor area na 2,223 square meters. Ang nabanggit na pasilidad ay may 37 parking space, 4 sa concessionary space, 1 dining area at mga banyo. Ang paglalaan ng malaking espasyo para sa mga sasakyan ay ginawa bilang tugon sa problema ng pagsisikip habang ang mga kliyente ay dumarating sa emergency hospital ng sabay-sabay. Sa kanyang mensahe sa seremonya, ipinarating ni Mayor West ang kanyang sigasig para sa mga susunod na programang pangkalusugan na inihanda niya para sa Valenzuela City bilang bahagi ng kanyang kampanya sa Valenzuela Life, isang lungsod kung saan pinahalagahan ang lahat ng kagandahan ng buhay. Ibinabalangkas ang kanyang mga layunin sa hinaharap upang higit pang mapabuti ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ako, si Jimmy Mausay para sa The Observer News, nag-uulat. Ayun. Mahusay Abay, ka talaga. natulala ako ron eh. Kasi nakita ko yung picture ni Jimmy. Pero natulala ako. Melvin, kung ano ba yung kasunod ha? At, abay, ayun pala yan. Yung, anong tawag doon? Pero kasama Jimmy, kasama Felix, bago tayo magpatuloy, papapasukin muna natin itong hatid na balita ni kasama Felix para sa kapakanan naman ng ating mga mag-aaral. Magtakay mo kasama Jimmy. Papasahe ng mga estudyante sa LRT1, 2 at MRT3. Kalahati na lang. Wow, good news yan! Babayaran. Kasama Jimmy, galing. Pasok mo kasama Felix. Gagawin ng 50% ang discount ng mga estudyante na sumasakay sa Light Rail Transit at Metro Rail Transit. Ito'y matapos na pag-utos si President Ferdinand Marcos Jr. Sa isang ambush interview kay DOTR Secretary Vince Dizon, nang magtungo ito sa LRT station sa Masinag, Antipolo, sinabi nito na ang direktiba ng Pangulo ay tulungan ng mga estudyante at magiging malaking tulong din ito sa mga magulang. So, ang directive ng Pangulo is magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT1, LRT2 at MRT3. At yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin natin 50%. So, starting today, 50% na ang discount ng ating mga estudyante. At tuloy-tuloy na ito. Batay sa direktiba ng Pangulo, magdaragdag ng discount sa LRT1, LRT2 at MRT3 na ang dating 20% discount ay gagawin ng 50% mula ngayong araw na ito, June 20, 2025. Idinagdag pa ni Dizon na kaya nila napili ang mga nabanggit na LRT at MRT line ay dahil dito pinakamarami ang mananakay na estudyante. Dito pinakamarami ang ridership natin ng mga estudyante. Gaya ng sinabi ng Pangulo na direktiba niya na dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi Felix Tambongco, The Observer News. Maraming salamat sa iyo, kasama Felix. Akala ko natulala ka rin doon sa 50% na diskwento. Alam ko ginawa rin yung sa dyaryo yung istorya na yan eh. Kasi Ang tanong ko nga sarili ko, kasama Jimmy, bakit hindi ako kasama? Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan habang 38 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Abay, ito raw yung Armed Forces of the Philippines Chief Pinori ang militar
5 NPA na neutralize daw sa Caraga region. Sige nga, ang detalye kasama ang Edwin Moreno. Oo. Ayun. Sana napunta sa mga Edwin na traffic. Oo. Pinuri ni ang Forces Chief of Staff, General Romeo Flor Jr., ang militar sa pagka-neutralize sa 5 membro ng New People's Army sa Caraga Region. Ito'y matapos na bumisita sa Caraga Region kahapon at papurihan ng militar sa tagumpay kontra insurhensya. Anya na sa maganda ng posisyon ang sandatang lakas ng Pilipinas para tutukan ang pagpapalakas sa territorial integrity at tumugon sa hamon ng panlawas umano na seguridad kasabay ng pagbisita ng Forces Chief sa 91st Fight Brigade sa ilalim ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Placer, Surigao del Norte. Ayon kay Browner, ang tagumpay nito aniya hindi lamang sa armed forces kundi kumakatawan din sa tagumpay para sa bawat Pilipino. Ako si Edwin Moreno, na Observer. Maraming salamat kasama ang Edwin Moreno. Abay, napakalaking bagay yan na yung mga pagtatangka pa rin ngayon ng mga makakaliwang grupo ka Felix, no? Kasi sa ngayon mukhang lumalakas na naman sila dahil di umano sabi doon sa kabilang kampo naman mukhang mayroong sumusuporta. Talaga naman Pero ang punto kasi ron, ang isang may problema kahit sabihin mo na lumalakas, may problema, hindi katulad ng dati na kahit paano may mga nakakalyado. Oo naman. Dati dalawa lang halos ang hati. Oo, hati. Ngayon nagkakatatlo. Oo. O di katulad na halimbawa, nananawagan sila ng impeachment. Sa kabilang banda, hindi naman sila pwedeng kumampi doon sa mga pro-impeachment katulad ng mga nasa administrasyon. Correct. Kasi ayaw pa rin nila doon. Kasi anti-Marcos sila, anti-Duterte. At the same time, kung sila aalyado, tataliwa sila doon sa kanilang mga prinsipyo, paniniwala. Yun nga kaya parang lumalabas na kaya na lang ginagawa nila to para talagang may pakita nila na mayroon pa silang puwersa. Pero, ay pambasa, gano'n. Oo. Pero sa totoo lang, wala na talaga. Oo. Wali na, panakot na lang yan. Pero kasama Jimmy, tika, bago kayo pumalaot sa tinatalakay mo, abay papasukin muna natin yung balita ni kasamang Felix. Tamang-tama ito, sariwan-sariwa. Dahil sa napapanahong tagulan, abay sinasabi dito, mga paggawain ng DPWH sa Rizal, tiniyak ng 2 TEO na nagpapatuloy o magpapatuloy. Pasok mo kasama Felix. Tiniyak ng 2 distrito ng Department of Public Works and Highways sa lalawigan ng Rizal na nagpapatuloy ang pagawain ng ahensya. Ang pagtitiyak ay kasunod ng katatapos na eleksyon na bagyang nakaapekto sa mga pagawain ng pamahalaan. Sa 2nd District Engineering Office, sinabi ni Assistant District Engineer Lito Pabian na ongoing lahat ang mga pagawain, lalo na ang mga bagong proyekto dahil ina-anticipate nila dahil nag-uulan na. Dito po sa aming distrito, sa 2nd District Engineering Office ay tuloy-tuloy naman po ang ating mga paggawa, lalo na doon sa mga bago nating inumpisahan. Ina-anticipate natin ngayon ang medyo nag-uulan na, kaya medyo nagdo-double time na po kami para hanggat di pa ganong nag-uulan ay makaabante na ang mga ating mga pagawain dito sa ating mga nasasakupan dito sa Rizal 2nd District Engineering Office. Kalinsaban nito humingi ng konting pasensya si Pabian sa publiko kung sila man ay naabala sa kalsada at sa mga flood control project naman. Sisikapin nila umano na matapos at makatulong para maibsan ang pagbaha. Sinabi rin dito na tutugon sila sa pangangailangan ng probinsya. Sa mga pagawain po ng DPWH sa 2nd District Engineering Office ay kami po ay humingi ng kaunting pasensya kung kayo man ay naaabala, lalo na sa aming mga pagawin sa kalsada
Pero ang hangad lang po namin ay maipasaayos at maipaganda ang ating karsada at mga proyekto. Doon sa mga flood control project natin ay sinisigap po natin na tapos itong lahat nito at na makatulong sa maibsan yung mga pagbaha at pagpunta ng mga tubig sa mga iba-ibang lugar. At doon sa mga pagawin namin, umasa po kayo na kami tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating probinsya dito sa Rizal. Samantala, sa 1st District Engineering Office, sinabi ni Engineer Boyet Antonio, Chief ng Construction Division, na tuloy-tuloy ang pag-award dahil prior sa 45 days election ban ay bidded na ang mga proyekto. Sa kasalukuyan naman ay ongoing ang ibang proyekto habang iba naman ay kumukuha pa ng mga corresponding clearance at permit. Tuloy-tuloy yung pag-award after election kasi they were bidded na ito kasi prior to the 45 days election ban. Bidded na kasi tayo early procurement. So nung inabutan ng election, so nakapag-award tayo after the election ban. So far yung mga iba ongoing at yung iba naman kumukuha pa ng mga corresponding clearance and permit from the respective agencies. Dahil sa papasok na umano ang tag-ulan, dapat bilis-bilisan ng mga kontraktor para makalaki ng accomplishment at mapakinabangan agad ng taong bayan ang mga proyekto. Kasi tayo sa tag-ulan, kaya dapat bilis-bilisan ng ating mga kontraktor, ng ating mga para makalaki na accomplishment para medyo mapakinabangan kagad o mapakinabangan ng mga taong bayan yung ating mga ginagawa mga proyekto. Felix Tambongko, The Observer News. Ayun. Yes, good morning. At maraming salamat kasama Felix. Maganda yan kasama Jimmy. Alam mo, kaya lang may naalala ako kasama Felix. Bakit? Yung tinatawag nila Ice Baby. Ice Baby yung... Hindi, yung sinasabi mo naman yung Quezon City yun eh. Quezon City pala yun. O kasi may nadaanan kami ng Quezon City, kung galing ka ng Kamuning, papunta ka ng Murato. Mabuti na lamang at maglalatag na uli ng asfalto. Pero bago yung paglalatag kasi, merong portion doon na hindi kinayod. Hindi asfalto yung nilagay, asfalto. Asfalto? Bakit asfalto naman? Hindi ba ang yelo yung natutunaw? Ayun. Ayun naman naagnas. Naagnas kasi umihiwalay yung buhangin doon sa sa asfalto eh. Umihiwalay pala yung kaluluwa doon sa Asfalto, pero yun sabi ko nga, bakit ganun, ang tagal-tagal na ang daming dumadaan, wala nakakapansin dito sa asfalto na to. Mabuti na lamang, pagdating namin sa kabilang dulo, nilalatagan na uli. Sabi ko, ang galing ng lusot pinatungan uli, at hindi nga naman makikita yung asfalto. Hindi na asfalto. Bakit nga ka, Felix, at kasamang Edwin, ha? Yung tawag ba dyan? Yung Maharlika Highway ba yun? Yung sa yung nagdurugtong ng galing ka ng Bulacan. Papunta ng Nueva Ecija. Nueva Ecija, di ba? Ano tawag doon? Parang mona yung yung mga asfalto nagmaalas sa gitna. Ay naalala ko rin yun, nanduman tayo ron. Di ba? Pagka bababa yung dala ko ba, nakalower din sa sakyan mo. Yung tawag dito, propeller ba yun? Propeller, at saka yung differential. Sasabit doon sa Monay. Sa Monay. Monay naman yun, hindi Ice Baby. Hindi, kasi bukol-bukol eh. Naka-asphalto siya, bukol-bukol. Alam mo, ayoko na, dinadaan lang natin sa biro yung, pero parang Monay talaga eh. Kasi parang bagang hawakan mo yung Monay na malambot. Kapag pinisa mo, may umuusli sa magkabilang gilid. Ganun yung kalsada. Ayun yung pumunta tayo ng Nueva Ecija, ng Nueva Vizcaya nun, Etong Melvin, bihira nga umimik ang Melvin, nagsalita nga, sablay pa. Sabi niya, Kuya Jimmy, tingnan mo kalsada, puro dede. Monay na may dede. Bihira. Ayun naman nadaanan namin yung sinasabi ni Paring Kalawit, yung sa Kamuning.
patawid ka papuntang Murato. Ah. Ayun, nalatagan na yata ngayon lahat eh. Pero nung dumaan kami nito nag-uumpisa pa lang yung paglalatag. Aspalto talaga. Oo, sabi ko, buti, napagtakpan to, walang nakasilip, hindi na imbestigahan. Kasi ang problema ron, ang unang-unang tanong, sinong supplier o sinong kontraktor? At sinong supplier ng aspalto? Aspalto. Naalala tuloy. Pero meron na tayong 49 na minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. At nag-usapan natin kasi magtatagulan ha. Oy, bro, tika muna. Magtatagulan na. Good morning daw, sabi ni Domingo Siborboro. Magandang umaga po riyan sa bahagi ng Narapalawan. Narapalawan yon. Tsaka si Reyes Ray. Good morning daw. Ay, yung kapitbahay mo rito na, kaya nga ako sumadya rito, baka sakaling tayo maimbita eh. Sino ba yung si Caborex Pantalyon. Ako, hindi natin nabate. Mananagot ka. Caborex Pantalyon. Mananagot ka na naman doon. Hinahanting ka pa naman noon. Kaya nga sabi nga namin sa mga Edwin noon anniversary pala nila nung nakaraan. Sabi nga kahit nahuli man daw, ang problema nasa langit na raw yung ka-anniversary. Dumalaw siya, oo. Dumalaw siya. Sige. Oo. Ay, pero maganda umaga. Magtutumba raw siya ng kambing pagka nagkita-kita tayong apat. Abay. Kung wala lang sana tayong appointment, di dapat sana madaanan at tingnan natin kung anong oras siya itutumba yung kambing at anong oras siya papatayuin uli. Kasi andyan lang, actually sa bukid siya nakatira ngayon. Kaya laging nagpapahinga, pag nainip ng konti, tatakbo dun sa betagiliran ng ilog. Oo, kaya pagka naman medyo nainip pa ng konti, tatanaw dun sa sapa. May sapa sa malapit eh. Kaya lang ang tinatanaw yung nasa kabila ng sapa. Ano ba yung nasa kabila? Subdivision eh. Ang dami mga dalaga ron. Ikaw magandang umaga, Caborex Pantalyon. Dulo-dulo mo, napapalo ng apo ito eh. Patay tayo dyan. Kala ko kasawang Philip, tignan niya yung munay doon sa kabilang kanto. Sa mga kalsada. Teka, punta tayo mula doon sa kalsada, punta tayo sa mga kabundukan natin kasi panahon ng tag-ulan. Palibasa kasi pag panahon ng tag-ulan, maraming allergy na eh. Lalo na halimbawa, yung San Mateo, yung Montalban, Binahana, yung Marikina, yung Taytay, yung Cainta. Pag nagbaha na yan, iba na ang issue. Maghahanap na yan ang sisisihin. Yun. Pero kadalasan alam ni Paring Kalawit Paring Edwin, sino bang karaniwang sinisisi kapag merong mga baha sa Marikina? Alam mo yung ngayong kawawa dyan, yung mga legal na nagkukwari natin mga kababayan pa rin. Yun ang tampulan lagi ng sisi pagka nagkakaroon ng baha. Dapat yan, sinisino muna nila. Kumbaga, inaalam nila muna kung gaano katotoo yung sinasabi nilang quarry. Sa tingin ko, hindi pero ang tanong dun may epekto nga ba yung quarry sa mga pagbaha? May findings yung MGB Region 4. Region 4A, Calabarzon. Ano naman yung findings na yon? Sabi nila, sa kanila raw isinasagawang scientific assessment ng DNR at iba pang independent body, maliit lang daw at nabahagi ng mining quarry ang na nakakapag-contribute sa pagbaha sa Marikina River Basin na umaabot lamang ng 0.76%. Mababa nga. So wala pang 1%. Wala pa. Pero bakit laging sinisisi ng tanong? Ayan nga sinasabi natin kanina. Di ba sabi mo kanina? Siguro kailangan, kung mayroong mga ganitong study, yung DNR, yung MGB 4A Calabarzon, dapat ipinapaalam nila sa taong bayan. Yun ang sinasabi ko, Felix. Saka mga nagkukulang sa information education campaign Kasi una, hindi man nanatili sa isip ng taon ba, may nagsalita. Dahil sa quarry yan, naniniwala agad. Ibig sabihin, kulang ng kaalaman. Saan napupunta yung kanilang, yung kanilang budget sa
di ba may budget yan, yung kanilang dissemination campaign, yung kampanya nila para ipabatid sa mga kababayan natin kung ano yung kanilang mga napag-aralan, naaral doon sa mga problema na yan. Dapat ipinababatid na. Hindi, ang problema kasi kasama Jimmy, bagamat ito, tanggapin natin ang katotohanan. Bagamat kaibigan natin yung regional director ng MGB Region 4A, si Director Edgar Castillo. Kasi actually nakilala ko ito, hindi pa ito director. At tapos nung si Dondi, dating director Dondi Sarmiento bumaba, in-endorse niya ako formally kay director. Sabi niya ito, katuwang natin tong media na to sa pagpapaliwanag sa mga issue. Ang problema nga lang, napakabait itong si Director Edgar Castillo. Sa sobrang kabaitan, humingi ka ng interview ngayon, 2 buwan bago maaprubahan. Abay, mabait ka, tinamaan na magaling. Kasi pinapa-aprubahan sa central office. May gag-order kasi dati si Secretary Loizaga. Ang problema lang, hindi naman mga controversial na issue pag-uusapan, kundi yung findings, accomplishment ng DNR ng MGB ang pag-uusapan. Bakit kinakailangan umabot sa punto na maghintay ka ng 2 buwan para lang ma-approve yung request mo ng interview? Wala na yung issue. Ano ka mo yun? Hindi, masyadong mabait. Mag-request ka ng interview dahil tag-ulan, pagkaraw na hindi pa natutuloy ang interview. Ano yung tawag doon sa order na yun? Ogag order ba yun? Ogag order, Gag order. Gag order pala. Napapagaya ako sa iyo eh. Sorry po. Alam niyo. In fairness naman kay Director Egay, mabait. No, kung sa bait. Kaya lang, masyadong masunurin dahil una nga, palibasa yung mag-order. Sipin mo, pag-uusapan nyo, geohazard assessment. Information education tungkol dun sa alin lugar yung binabaha, alin lugar yung madalas bain, alin lugar yung lugar ng landslide, susceptible at highly susceptible. Yun ang pag-uusapan nyo. Bantakin mo, hingi ka ng clearance, 2 buwan, mababa pa yun, 3 buwan pa pala. Hindi na uso yung pag-uusapan niyo, sakali kung pumayag siya. Hindi na, ibig sabihin, wala na dun sa panahon. Pwede yun sana. Director, magre-request kami ng interview, pag-usapan natin ng history. Yun. At least kahit 1 taon mo bago aprobahan, okay pa rin kasi history. Hindi, tsaka baka naman, di ba, Felix, di ba wala na si Loizaga? Wala na, di ba? Bago na yan DNR Secretary, baka mabago na yan, hindi na ugag order yan. Panahon na nilutilla ngayon, wala nang gag order. Baka good order na yan. Sana nga. Pero malino dito sa binabanggit mong findings kanina, wala pang 1%. Pero ang karanasan mo kasama ng Edwin pagka sa Marikina, kasi umpisa kami nagko-cover dyan, sa Marikina kami magkasama ni Paring Kalawit eh. Maputol ko kayong dalawa. Yung sinasabi mo kanilang order mo yun, may kamag-anak yun yung kamag-anak naman yun, yung isang alkalde na kailangan, bago ka mag-interview, meron kang appointment. Kamag-anak yun. Kamag-anak yun. Kaya... Ano yun, may ogag order din? Kala ko magkaibigan lang yun. Magkamag-anak yun. Hindi kasi... may isang estilo. Palibasa kasi parang Edwin, kapag ka-general ka, naturalmente, dapat military rule. Yun. At saka ang tinatawag doon na proactive na Felix, di ba? Kasi hindi ka pwede mag-interview nung wala kang appointment, kahit nandun ka na. At kahit kaharap mo na. Hindi ka naman military. Di ba? Ito pa ha. May dagdag pa yung may dagdag pa itong findings ng MGB ng muntik nating makalimutan yung findings. Yung Calabarzon na Ang dagdag pa nila, ang sabi nila, ang mga pagbaha daw sa Marikina ay dahil sa natural geological condition, rapid urbanized at deforestation. Ano ba yun? Diba? Kung pag sinabi mo, urbanization siguro yun. Yung rapid urbanization, ito yung mabilis na pagdami ng mga taong nakatira doon sa mga kabundukan o naninirahan. Iyon. Hindi nga lang kabundukan, kundi lumalawak yung mga kabayanan. Mabilis na paglawak. Kasi, totoo lang nun
Haring Edwin, alala mo nung araw na ikaw ay muntik ng matabunan sa quarry? Muntik matabunan. Oo. O, mainit ang quarry issue sa Montalban nung araw. Yung lugar ng Kasigla na yun, walang kabahayan yun nung panahon na yun, ano? Oo, bundok yan. Walang tao. At saka ilog yun. Oo, ilog. Walang katao-tao dyan, walang bahay. Ang liit na nga naman na yan, natatabunan pa. Ay, tapos pumunta ka ngayon, yung mga dating tumana na tinataniman ng gulay, pagtag-araw, ngayon ang nakatanim mga bahay, yun yung mabilis na urbanisasyon. Yun ang sinasabi ko nga eh. Di ba parang hindi pa kanina madirekta. Oh. Yung mga developer na mga ang itinatayo hindi na mga palay nga, puro mga subdivision na. Oo. Oh, di ba? May alam ko, naalala ko na naman yung na-interview natin na isang engineer ba yun na siya nagpaliwanag na kapag ka daw ang lupa ay wala nang matatakbuhan yung tubig kasi nga puro simentado na, ay saan pupunta? Bababa yan ng... Tauhan ni Director, Director Egay Castillo, yung interview natin. Si Director, di ba sabi niya, alam nyo, ang ulan, yung bundok, kapag ka mga nawala na yung kanilang, yung mga lupa at natakpan na ng mga semento, pag umulan, hindi na bababa yung tubig doon kasi nga dadaos-dos na lang yan kung saan siya pwedeng pupunta. Yun ang nangyayari ngayon. So kasama siya pala doon sa findings ng MGB. Kasi nga mga nasemento yung mga kabundukan. Oo. Lalo na siguro ngayon. Nakita ko nitong nagdaang ulan, mayroon akong napanood na sa Facebook na sa social media na video. Ditong Morong halos daw umapaw yung tubig sa tulay ka sa babanda yun. Nakita ko lang eh. Actually ang Marikina, ang Morong, walang pinag-iwan ng Marikina. Kaibahan lang kasi sa Marikina. Ang labas ng tubig Manila Bay. Nagkaroon ng floodway. So yung kalahati o yung iba pumapasok na ng Laguna Lake. Ang Morong kasi nilalabasan ng tubig yun lang Laguna Lake. Pero mababa yung Morong kasi mataas yung Teresa, mataas yung Antipolo. Pag bumaba yung tubig, mababa yung porsyon ng Morong Kaya maihilang yung pusa. Sabi ni Reyes, maihilang ang pusa, bahana yung harapan ng ospital sa Morong. Paano pala kung aso pa ang umihi? Napunta naman. Bihira talaga yung pusa. Si Reyes ang nagsabi na umihilang ang pusa, bahana raw. Nako, magagalit sa'yo yun. Sabi ko, kung aso pa pala yun, di lalo ng lubog. Oo. Di naman magaling na yan. Pero, ang punto kasi paring Edwin, kasama Jimmy, hindi naman kasi ganun-ganun lang kasi kung yan yung mga pag-aaral at yung mga mining operation, ang alam ko kasi sa mining operation, lalo na kung ikaw ay may hawak na Mineral Protection Sharing Agreement o yung kontrata sa gobyerno, may mga nangyayaring monitoring hindi pwedeng wala. Kasi katulad niyan, bawat isang mining company o quarry operation, meron tinatawag na multi-partite monitoring o monitoring team. So, hindi mo pwedeng sabihin mo, nagpabaya. Ito yung sinasabi kasama Perik na dagdag ng monitoring. May aktibong monitoring at assessment sa mga quarry sa Rizal upang tiyakin at sumusunod sa safety regulation. As of 2023, kasama Jimmy at kasama Felix, may 16 daw, 16 out of 18 mineral production sharing agreement ang MPSA ang napatunayan na sumusunod sa terms of agreement, kabilang na ang commitment sa environmental protection, safety at social development. Di malinaw ngayon. Mas malinaw pala yun. Unang-una kasi kapag ikaw ay quarry operator ka o kaya mining operator, dapat meron kang mga tinatawag na settling fund o siltation fund. May mga ibig sabihin, maraming mga mini dam yan. Doon iniipon yung tubig, kino-contain para patiningin. Kasi kapag lumabas yun
putik sa tubig siya eh. Na may putik, kaya napakalabo. So pati tiningin doon sa mga settling panda yun, bago patapunin yung tubig, yung naiiwanan, yung mga lupa. Oo. Eh, doon sa mga monitoring kasi naalala ko panahon ni Director Don Di Sarmiento. Patapos yung malaking pagbaha noon sa Marikina, San Mateo at Montalban, pati yung ibang parte ng Rizal, yung Cainta, Taytay, nagsagawa ng validation agad-agad yung MGB. Dahil nga sa report na ang baha ay dahil sa quarry. Alam mo, pinuntahan nila yung mga quarry operation. Yung mga settling pan, hindi naman natibag. Ang tubig malinaw. Ibig sabihin, kung galing sa quarry yung pumunta sa baha, dapat malinaw ang lumabas. Hindi malabo o hindi putik. At saka walang bakas ka mo na hindi man lang nabahira na nasira yung pinagpondohan ng tubig. O yung pinupondohan ng tubig, hindi naman nabalbal o hindi natitibag. Paano mong pagbibintangan, no? O sa'yo nanggaling? So, ibig sabihin talaga, ang tubig na yan ay hindi galing doon sa mga quarry. Galing yan sa mga kabundukan na kung saan wala na nga, mismo yung ating mga kababayan kasi minsan, wala nang ginawa. Hindi lang mga kababayan natin, pati mga negosyanteng gahaman. Hindi na masyado nag-uuling ngayon ha, in fairness. Pero, at in fairness din, itong mga mining company sa Rizal, walang tigil sa pagtatanim ng puno yan. Pag binuksan mo yung mga report nila dun sa ilalim ng kanilang progressive rehabilitation, mine forest program, pag binuksan, bukod pa yung national greening, yung kanilang pagsali ron, bukod pa yung pagsali sa YES program ng provincial government. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagtatanim. Pero bakit? Hanggang ngayon ang sinasabi ng tao, yun daw mga quarry ang nagkakalbo ng kabundukan. Samantalang umakyat ka kahapon. Umakyat ako ng Laguna. Pagdaan ko ng Pililya, kaliwat kanan ng kalsada ng bundok ng Pililya, mula doon sa Halayhayin, kinakayod at ginagawang subdivision. Ang tanong, bakit hindi ito nakikita ng mga environmentalist daw? Ba't hindi nakikita ng mga environmentalist? Ba't hindi nagsasalita ng kinakalbo nyo yung bundok? Nababanggit mo na naman yung kung may tereng, paano makikita? Bakit? May tereng nga Okay, kinakabahan ako pag si Paring Edwin ang nagsabi. Bakit hindi? Bakit ang Paring Edwin? Nakapereng eh. Alam mo ba kung ano yung gamit-gamit na pampereng? Ano? Kasama pereng. Yung lilibugin o lilibugin. Nakapiring. Sabi ko na. Pag ito nagsalita, kinakabahan ako talaga kay Paring Edwin eh. Hindi. Kanina may... Hindi, kanina may... Nakapiring yung paano makikita. Pero... nakikita doon sa nakapiring sa kanya. Si Ninoy, hindi naman nakikita yung binobuldot. Ay, hindi na Ninoy ngayon ha. Agila na. Hindi na uso ngayon. Agila na. Agila na. Pero teka muna ha, kasama ng Edwin at kasama ng Jimmy. Alam ba ninyo na bago pa yon, merong tinatawag na Siringan Report. Panahon ni Director Don D nang ilabas yung Siringan. Ang Siringan Report, ito yung study o pag-aaral na ginawa ng mga taga-UP. Sa pangunguna ni Dr. Siringan na kasi panay-panay ang pagbaha noon, panay-panay ang sisihan, nagsagawa ng pag-aaral. Ito hindi ito government na study na ginawa dyan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape o Marikina Watershed. Oo. At alam niyo ba doon sa Siringan Report? Private group ito. Private group. Actually, professor pa yata ng UP ito yung pinuno rito itong si Dr. Siringan. Alam ba ninyo na batay sa report ni Dr. Siringan, umaabot sa may 5% lamang ng kabuang lupain na saklaw ng Marikina Watershed, yung may mining o quarrying permit at aktual na ino-operate. At sabi niya, kung may kontribusyon man ang mga quarry sa nangyayaring pagbaha, lubhang napakaliit. Kasi, para kang isang palangga ng tubig, naglagay ka ng isang baso, yun lang ang kanilang kontribusyon. Sapat ba yun para sapat para magpaapaw? Yung isang baso, kung isang batya yung tubig.
Kala ko parang Felix, yung nilagay mo, yung kwan eh. Ang tawag dito, yung binabanggit ni kasamang Jamie kanina. Yung, yung tinapay. Monay. Alam mo kung ba't ginawa kong halimbawa yung palanggana? Kasi kahapon, nasa harap ng palanggana si paring Edwin. Eh kaya alam ko madali niyang may halimbawa yun. At alam niya na kapag ka yung isang batya o palanggana punong-puno ng tubig, nilagyan mo ng isang pirasong damit, sigurado may tatapon. Oo. Eh pero parang ganun lang. Oo. Sabi ni puro mo na yung sinasabi ni paring Kalawit eh. Hindi na naadi sa utak na itong Monay. Yun ang sinabi ni Siringan, lubang napakaliit. Yun sinabi ng Siringan report. Pero alam niyo ba na ito para sa informasyon din nating mga kababayan. Ayan, para mas maganda. Sanay kasi sila na kapag binanggit yung Marikina watershed, alam nila yung kabundukan na yan, yung parte na yan ng Sierra Madre, na humahangga ng Rizal at hanggang Quezon, Bulacan, Laguna, ang tawag nito, Marikina watershed. Pero ang totoo nun, ang Marikina watershed dati yun. Kasi ngayon, ang tawag na dyan, Marikina River Basin Protected Landscape. Kaya yung dating Marikina watershed kasi, bawas na yon. Kasi yung mga dating sinasaka at na ginagamit na tinitirahan ng mga magsasaka, nagkaroon ng panibagong proklamasyon yun dati, yung Presidential Decree 324. Na hinihiwalay yung lang porsyon o bahagi ng Marikina watershed at ginawa ng alienable and disposable na pinapayagan yung mga magsasaka na i-cultivate yung lupa. Yan yung kanaka-J na sinakop ng masungi. Yun yung PD 324. Masungi na yan talaga. Kasi nga, sinakop na ng PD3, itong PD 324 na to, sinakop ng masungi ngayon. Sa pamamagitan ng void na Memorandum of Agreement. Oo. Pero, baka mapako tayo sa masungi eh. Asawa ni pera. Mas malaking bahagi ng Marikina watershed ang naging housing o iba pang gamit. Yun nga talaga ang pinakang matindi na problema ron. Pero may dagdag pa sa Siringan report. Meron pa? Ang linaw ng sinabi ron. Sige pa. Ang Marikina ay tinuturing na catch basin. At kahit yung dating kaibigan natin na namayapanan na si Mayor Bayani Fernando noon, congressman pa noon, nang ini-interview natin, sinabi niya, catch basin ng Marikina. Siya mismo. At na hindi mayaalis na pain talaga. Kasi pag umulan, dito ang uwi lahat ng tubig eh. Kaya nga nag-propose siya noon, nataasan yung dike. Gawing nicho, yung tagiliran, yung magkatabi, para may harang. Hindi pinayagan yun eh. Pero ngayon, at least tinataasan naman yung dike ngayon. At sana hindi na masyadong bahayin itong darating na tagulan na ito ngayon. So, yun ang itinuturing na catch basin, kaya hindi may iwasan na talagang babain. Parang yung Morong. Yung Morong. Laging babain yun. Na, sabi ni Reyes Rio, sa Morong, pag may baha, pumapasok na rin sa loob ng Rizal Provincial Hospital ang baha. Pati ba, magpapagamot ha? Akala ko ba naman na pumapasok lamang doon ng mga pasyente? Pati pala tubig baha. Sabi ko na sa'yo eh. Kasi nag-comment nga yan, sabi niya, umihi lang daw yung pusa, baha na. Yung Morong. Pero ito dapat tingnan yung aspeto na wag dapat isisi. Tingnan din yung mga pag-aaral na ito. Kasi hindi lamang quarrying ang pwedeng maging sanhi ng pagbaha. Mas matindi pa nga yung paggawa ng subdivision Totoo yun. Na kakalbuhin mo tapos sisementuhin mo. Yung dating tubig na sinisip-sip ng lupa pababa at yung dating puno na pumipigil ng tubig na wala. Yun. Naging subdivision niya, sementado na, dire-diretso. Tama yung sinabi ng engineer na ini-interview natin sa Region 4 yung tauhan ni Engineer Edgar Castillo, si Director Edgar. Pero siguro, gawin natin tuloy-tuloy na pagtalakay ito at para magkaroon ng kalinawan. Hindi lang sa lalawigan ng Rizal yung pag-usapan natin. Pati yung kontribusyon ng mining sa iba pang bahagi ng bansa pag-usapan natin. Parang kanina yung si Sir Domingo sa Borboro ng Narapalawan, may issue din doon.
Kasi meron ding isang mining company na tinututulan doon. Pero ang balita natin, yung mining company sa Nara, Palawan, totoo namang pasaway. Oo. Pagka mga pasaway talaga at hindi nga responsabling pagmimina ang kanilang ginagawa, ay dapat lang naman talaga ilantad at durugin. Kaya nga yung dating mayor no na tumututol, hindi ko alam kung nanalo pa yun ngayon si Mayor Danao Oo, Gerandi Danao. Hindi ko alam kung nanalo pa siya ngayon, pero yun yung number 1 tumututol nun sa operasyon sa Nara, Palawan kasi violator nga, isa pa. Diyan sa bahagi ng Brooks Point, may isang violator din dyan. Oo. Pag-usapan natin sa mga darating na araw at siyempre yung iba pang epekto at positibong epekto economically ng mining pag-usapan din natin. Ibig sabihin, para itong open book ngayon, binuksan mo yung unang pahina, itutuloy-tuloy natin na basahin yung buong libro. Oo. Paano yan? Basa mo na, baka may babasahin pa ng mga message, o kaya babatiin pa. Ayan nga, si Romulo Caiña, no? Isinyer natin sa kanya yung ating program sa ngayon. Bumabati siya ng isang magandang umaga. Magandang umaga, paring Romulo Caiña. At yung si kumpare kong Pat pala, magandang umaga sa kanya. At saka yung isang kapitbahay namin, Ka Felix, laging nanonood sa ating program. Itong si paring Nelson Manlapig, magandang umaga sa kanila. At syempre, saka si Boy Santos. Yun, magandang Sabi umaga. niya, good morning classmate. Good morning. Oo, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin, sa Laguna pala ha. Oo, medyo talakayin din natin sa mga darating na araw kasi naalala mo ba yung isang nakabili ng lupa daw na naglaland grab? Pag-usapan niya natin minsan uli. Ay, oo nga, no? Oo, kasi ang dami ng complainant. May nagbarangay na naman nung nakaraan. Mayroon na naman. At binabakuran yung hindi kanya. Ay, mahilig talaga mga kanya ng hindi kanya yung engineer na yon. Wag na ninyong lubayan yan. Iparating nyo sa amin at alam mo, yan yung ganid na engineer na nakilala natin na ipinarating din ng ating mga kababayan dyan sa Laguna. Oo. Anong gagawin natin? Kakakuin ba natin yan? Ilalantad natin yung ginagawa niya. Kasi may mga nagre-reklamo Sabi nga natin sa palatuntunang ito, hanggat may nagre-reklamo, hindi nyo kami pwedeng patigilin. Yun. Oo. Si Madam Lolit lamang at hindi magpapatigil sa amin. Pero ano na? Ano oras na tayo? Para tayo magbalot-balot na. Balot-balot na tayo. Mauna na ako ha. At maraming salamat pala doon sa mga bumati at through social media sa aming ginawang anniversary ng aking may bahay na si Madam Lolit Mahusay. Naka 42 na kami. Abay, pakanton naman kayo. Inaaya ko nga siya pumunta kay Mayor. At magpapakasal ulit. Magpapakasal ulit kami, biro mo. Abay, bilib din naman ako sa'yo. Ilan taon na kayo? 42 years na kami. 42? Sa haba ng pagdurusa mo yan na yun, magpapakasal ka pa uli? Hindi, gusto ko magano na, tapusin na yung kontrata. Kaya pala pupunta kay Mayor. Maraming salamat mga kababayan na doon sa mga kababayan nating tumutok sa araw ng Sabado sa programang The Observer, Ang Pusong Minero. Ako po ang inyong nakasama sa isang oras na talakayan. Kasamang Jimmy Mose na nagsasabi na tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang tayo po'y pagpalain ng pong may kapal. Maraming salamat at isang Sabado ng umaga sa ating lahat. Maraming salamat kasama Jimmy. Sama Edwin. Ako si Edwin Moreno at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa The Observer na tuwing araw ng Sabado. Sana po muli nyo kaming subaybayan o samahan sa sunod na Sabado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babayu! Yung Rubinati si Boss Rapi Rico at saka si Arnold Paron. Hindi mo Rubinati at saka si Boss Fernan Angeles. Hindi, mayroon pang isang hindi nababate. Sino? Ikaw. Happy birthday. I-advance na. At happy birthday rin kay LTO Chief ng Tanay, si LTO Chief Jomel Kimpan.
Kaya lang, hindi yata na-confirm sa tanay ito mapapalitan na. At sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito, maraming salamat po. Maraming salamat kay kasamang Jimmy Jose, yun din, kay paring Edwin Moreno, at siyempre kay Melvin, yun pong ating nakasama sa technical side. Hanggang sa muli, ako naman si Felix Tambo kung nagsasabi ng digdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye!